Bagyong Uwan humina na habang lumalayo sa Ilocos Region pero patuloy pa rin nagbabadya ng malalakas na hangin, ulan, may dalang panganib at matataas na alon sa malalaking bahagi ng Luzon. Magandang araw Pilipinas! Narito na ating update sa panahon at sa Bagyong Uwan. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, kaninang hapon mula sa DOST Pag-asa patuloy na humina ang Typhoon Uwan habang papalayo mula sa Ilocos Region. Ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 175 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At may lakas pa ring hangin ito ng maximum sustained wind na 120 km bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 150 km bawat oras. Habang bumababa na ang central pressure nito na umaabot na lamang na 975 HPA. Kumikilos ito pahilagang kanluran northwestward sa bilis na 10 km bawat oras na lamang. Umaabot hanggang 850 km mula sa sentro ang lakas ng hangin. Dala nito mula sa malalakas hanggang sa typhoon force winds. Sa putong ito mga kababayan, bagamat humihina na ang Typhoon Uwan, hindi pa rin dapat maging kampante. Ang laki ng diametro nito ay halos katumbas pa rin ng buong Northern Luzon. Kahit medyo lumayo na ang bundot nito ay nagdudulot pa rin ng malakas na pag-ulan, malalakas na hangin at mapanganib na daluyong sa baybayin. Dahil dito, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 with gale force wind na umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang epekto nito ay minor to moderate threat to life and property. Narito ang mga apektadong lugar. Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Northwestern Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Western and Central Pangasinan at Northern Zambales. Mga kababayan sa Hilagang Luzon, Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera, ito na po ang panahon para magdoble ingat. Kung naririnig nyo ang malakas na hangin o may naglalakihang alon sa dalampasigan, yan po ay dahil sa malawak na sirkulasyon ng Typhoon Uwan. Huwag na munang lumabas kung hindi kinakailangang lumabas. Signal number 1 naman na merong strong winds na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang epekto nito ay minimal to minor threat to life and property. Narito ang mga lugar na signal number 1 sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Pulillo Island, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Island, Camarines Norte at hilagang kanlurang bahagi ng Camarines Sur. Kung kayo po ay nasa mga lugar na ito, huwag isipin na mahina na lang ang Typhoon Uwan. Ang hangin at ulan mula sa outer rain bands ay maaari pa ring magdulot ng baha at landslide lalo na sa mga kabundukan. At para sa update ng ating heavy rainfall outlook, 100 to 200 mm rainfall na dami ng ulan o buhos ng ulan sa lugar ng La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. 50 to 100 mm naman rainfall na buhos ng ulan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela. Kasama ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Mga kababayan, yan po ay katumbas ng ulan na bumubuhos sa loob ng ilang linggo, sa loob lang ng isang araw. Kung nakatira ka sa malapit sa ilog o bundok, maghanda sa flash flood at landslide na posibleng mangyari dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Mga kababayan, may moderate to high risk ng storm surge na aabot sa 1 hanggang 3 metro sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Calamian Island. Kung ang bahay nyo ay malapit sa dagat, huwag nyo nang hintayin pa ang mga alon na dumating. Lumipat na sa mas ligtas na lugar bago pa tumaas ang tubig. Tandaan, hindi lang ulan ang kalaban, pati rin ang alon. Ayon sa gale warning number 11 na ibinigay ng Pag-asa, pinakamataas na alon aabot hanggang 7 metro sa seaboards ng Batanes, Ilocos at Zambales. 6 na metro naman sa Cagayan at 5.5 metro naman sa Isabela. Mapanganib sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga lugar na nabanggit.
Sa mga kapitan, bangkero at mangingisda, iwas muna sa laot. Ang dagat ngayon ay hindi kaibigan, kundi panganib. At narito na ang ating track and intensity outlook para sa Typhoon Uwan. Ang Typhoon Uwan ay inaasahang kikilos pa Hilagang Kanluran ngayong gabi bago lumiko patungong Hilaga bukas, November 11 at northeastward pagsapit naman ng Miyerkules, November 12. May posibilidad pa na bahagyang pag-intensify habang nasa karagatang kanluran ng Taiwan bago tuluyang humina at lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa pagitan ng bukas ng madaling araw hanggang Martes ng umaga. Ibig sabihin ito na ang huling hinga ng Typhoon Uwan pero ang epekto ramdam pa rin ng maraming Pilipino hanggang bukas dulot ng napakalawak na kaulapan na dala nito. Mga kababayan, itong mga nakaraang taon, ang mga bagyong tulad ng Typhoon Uwan ay katulad din ng Typhoon Egay noong 2023 ay parehong humina matapos lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nagdulot ng matinding pagbaha sa Hilagang Luzon, ang pattern ay malinaw kahit weakening na delikado pa rin para sa ating mga kababayan na malapit sa bagyo. Kaya't narito ating safety reminders. Una, iwasan muna ang pagbiyahe sa mga binahang kalsada. Maghanda ng go bag na may pagkain, tubig, flashlight at power bank. Makinig lamang sa opisyal na impormasyon ng DOST Pag-asa at ng NDRRMC. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center at higit sa lahat, huwag kalimutang magdasal. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kahit anong bagyo, literal man o sa buhay, ang Diyos pa rin ang ating matibay na kanlungan. Maging alerto ngunit manatiling may pananampalataya sa Diyos. At para sa summary ng ating ulat sa kabuuan, si Typhoon Uwan ay humina na nasa 120 km per hour na lamang at kumikilos ito pa Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. Apektado pa rin ang halos buong Hilaga at Kanlurang Luzon. Delikado pa rin dahil sa malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin at ganun din ng daluyong o storm surge. Manatiling nakaantabay sa mga susunod nating update ukol sa Typhoon Uwan. At yan po ating kabuong ulat dito sa Pilipinas Weather ngayon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!